Ito parang pinagbabawal na tanong daw to. Ewan ko, naririnig ko lang sa social media. Parang pag tinanong mo daw to, I don't know if it's considered offensive, parang ganun, or... Controversial. Mga ganon. So, yeah. Pero I think hindi. I think we have to normalize Yeah. asking this question sa mga kapwa natin Pinoy. Yung ano, parang nothing offensive doon. Unless merong makausap mo talaga yung tao. And then the question is, okay, welcome to Brewed and Barreled Stories. Umpisa na natin to. Brad, pakilala ka muna. Yon, sawali sa mga karakit. Ako si John, nurse yung Mrs. Scott. Dinala niya kami dito sa UA. Dito na ngayon ako ng marakit. Yan. Ako naman si Ike, Illuminati. Ako naman in charge sa alak. Ako naman si John. Isang nurse din. Ako si Richard, nurse din. Nurse nga din pala ako. Oo. Ako lang hindi nurse. Yung title ng podcast natin is Brewed and Barreled Stories. So, bro, bakit nga ba Brewed and Barreled Stories tayo dito? Medyo matagal natin itong pinag-isipan mga 2 days. Kasi mahilig siyang magkape. Ako naman, mahilig ako sa alak. Alam natin yung kape, binubrew bago siya maging kape. Kumbaga dumadaan sa process. Yung tsaka din naman. Pero sa akin naman, sa barrel, kasi yung alak na hilig ko, yung whiskey, nilalagay siya sa barrel, kailangan ng aging. So parang pareho yon. Yung kape, maiksi lang yung time na kailangan, pero still kailangan mo ng attention. Ito namang whiskey, medyo matagal. So yung concept namin is mga experiences ng OFW na kailangan nabubrew yung experience or binabarrel. So, dumadaan sa time. Dumadaan sa time, tama. Ay, importante yan yung time. Kasi nga, syempre, with the time, yung experiences. Yung nangyari kasi. Sabi nga nila, yung alak daw, habang tumatagal, mas sumasarap. Hindi lang alak. Sa bagay. Hindi lang yung alak. Pati yung kaldereta. Yung kaldereta. Pag pinakuluan mo ng matagal, mas masarap, mas malamig. Tama. Ayun, di ba? May malalim pala na kahulugan yun. Hindi, totoo naman, di ba? Totoo naman, no? Ako mahilig din ako uminom. Nagkataon lang na, syempre, minsan ako yung driver. So, may mga pagkakataon talaga na hindi mo pwedeng ipilit. So, and din another factor bakit brewed and barreled, no? Kasi parang hindi ko alam kung nagiinom ka naman, Chard, di ba? Oo. Ikaw, Sir Dan. Ikaw nagturo sa akin eh. Dati. Pero sa ngayon, dahil nga, syempre, kailangan nating on the healthy side na. Healthy side. More conscious side na. How about coffee? Coffee talaga. Yeah. I'm a coffee person. Pero nung bata-bata ako, Nung bata-bata, hindi may iwasan tayo sa atin pa. Kasi malamig Yun din be it alak, di ba, be it whiskey or be it coffee. From my experience talaga, yung mga masasarap, mga important conversations, they happen over this Yeah, that's right. Yeah. Over a drink, no? Yeah, over a drink. Pwedeng coffee, pwedeng beer, pwedeng whiskey, di ba? So, it's very fitting lang na tawagin siya na brewed and barreled, di ba? So, para at least ma-feature natin yung mga kwento ng mga kapwa natin na OFWs dito. Do you still call yourself OFWs? What's the Ako siguro hindi na kasi matagal na yung term na OFW, Overseas Filipino Workers, kasi nakasettle na rito. Nag-change na yung citizenship. In a way siguro, pag umuwi ka, parang nandun pa rin. Citizen na po kayo dito sa UK. So, yung yung ng AOFW sa atin, yung anong tawag niyan, yung mga benefits, di ba? Marong ganun sa benefits. Outside na tayo dyan. Hindi na tayo kasama yun. Pag one citizen ka na, kasi, ganun ba? Pag citizen ka na dito. Kasi you're changing your citizenship. Hindi ka na under OWA. Hindi ka na OWA Wala ka na sa OWA. Wala ka na sa listahan. Hindi ka na sasagipin ng Pilipinas pag magkaroon ng repatriation, mga ganun. British na yung Yeah. Ako naman, I call myself Overseas Filipino. Yun yung Overseas Filipino.
Kaya pag OF hanggang OF lang, no? Kasi hindi naman din ako registered sa OWA, no. So, yung magiging mga guest natin dito, it won't be limited sa mga workers, ganyan. Pwedeng yung mga lumaki na dito, 'di ba? Yun yung Kumbaga all walks of Pero life. good question yan kasi I'm not sure kung ano yung status ng dito ng mga citizenship Kung ano pa sa OWA, ano ba yung magiging rights, kung may rights pa o ano pa yung affiliation sa OWA. Maganda i-clarify yan kung are we still eligible sa mga benefits. But both passports meron ka Do you pa rin. still, do you hold the both passport? No, hindi na kasi ano na but I'm considering na mag-dual. Yun, so nabanggit na rin natin yun, no? Si Kuya John is ano na dito, citizen. British? British. You're British. ikaw, right? Yeah. OFW, yeah. Pero honestly, I don't really understand nung pag-alis ko ng Pilipinas. Kasi parang pakiramdam ko yung parang putala ako ng UK yung bakasyon. Pero when I was like here, nung first months ko, then I was like studying for my OSCE. Then I realized like, oh my God, this is not a joke. Then the next sink in. And like, it was sinking in and it was like, alam mo yung gusto mong umuwi, pero ang layo. And I was looking at my phone and it was like, I'm here in the UK, yung mapa ng Pilipinas. Ang layo. Across the world. Like, Halfway. then I was really crying, first. And it was ito yung first time ko mag-abroad. First time. I'm 37. Mm. I had a lot of opportunities when I was younger, and I don't know, kasi pag it meant to happen, it meant to happen. Diba? I really believe in that. And ngayon, dito ako, sabi ko talaga, shoota naman. Parang wala akong choice. Kaya pangatawanan ko na lang tong exam na to, yung pagiging nurse ko dito. Fortunately naman, okay naman yung transition. Then, na-realize ko na, I have to really work hard. Kasi dito, pag iba dito. Sa Pilipinas kasi, I've worked a lot ng department as a nurse in the Philippines. Talagang pwedeng petics, no offense. Pero petics sa Pilipinas, honestly. Compared dito, like, it's very, very, very different. Kasi dito, patient-centered. You're doing Tsaka everything. sobrang strict ng regulations. It's very strict here. Lahat talaga focus ka sa pasyente. Konting mali mo lang dito. Uwi ka, bye-bye. Unless kung British ka na, di ba? but So, sa perspective mo, yung trabaho dito is mas mahirap compared sa trabaho mo sa Philippines? Yeah. Kasi dito, when I come here, I started from the bottom again. Whilst I was in the Philippines, I was on a managerial position already. So I have to give up all the perks, the privilege, the comfort that I am having in the Philippines. Thinking of starting it here again. So I have to start from bottom, Somewhat similar yung experiences ko sa ganun. Kasi galing din ako sa managerial na. Tapos pagdating dito, parang estudyante yung pakiramdam, di ba? Yeah, Pero kasi saying nag-aaral that, yung experience nyo sa Pilipinas kaysa dito dahil mataas na yung position nyo dito, baba, yung adjustment, di ba? Meron bang yung, sa Pilipinas, medyo ano pa yung trabaho namin pero ngayon balik sa dati, simula ulit. Ako naman, pagdating dito kasi, 3 years experience sa Pilipinas na pumunta rito. Being one of the yung mga pioneer ng hindi naman pioneer kasi sa this side of UK kami yung mga nauna. So they are learning from us as well. So we are learning from them. So nag-adapt kami. Wala pang OSCE noon, adaptation yung tawag sa. I've heard of that. So 6 months na yung adaptation namin. Learning the Parang job. aral-aral pa, di ba? You learn a job, yung on the job training. Okay. So pagdating dito, ito yung role mo, you've got 6 months to pass the competencies para achieve mo yung registration mo. So you will mas have matagal yung process po dati. Kasi ngayon po, pagkatapos mo mag-OSCE, ano ka na eh? May ano ka na agad eh, may pin ka na. Ang kaibahan lang doon, kasi siyempre may mentorship ka, may mentor ka. Yung mentor yung nag-ano sa'yo ng competencies. Libre pa noon. Wala mo bayad doon. Pero ngayon, I don't know. May bayad ng Libre OSCE. naman ng hospital.
Ang ano niya, Ay, hospital magbayad. hospital naman magbabayad, pero kung magre-retake ka ng OSCE, medyo mahal. Kasi parang umabot na ng 400. Yeah. Libre pa, like sa hospital namin, twice pwede pa, libre pa ng hospital. Pero pag bumagsak ka na, pang tatlo, kasi may ka-cohort akong bumagsak. Pang tatlo na. And she had to pay for everything. Like, she paid 700, including the taxi. So, nagpatak-patak kaming magkakabatch kasi naawa kami sa kanya. So, nung nag-OSCE ko, sabi ko, I have to pass this. I can't afford to. Retake ko ulit, medyo alanganin sa budget mo. Pumunta ako dito, pero ako 250 lang. 250 pounds. Sabi mo, dahil na natin kaagad na nahugot doon. Pero, very interesting. Pero ngayon, tanong muna natin yung pinagbabawal na tanong, bro. Ito, parang pinagbabawal na tanong daw to. Ewan ko, naririnig ko lang sa social media, parang pag tinanong mo daw to, I don't know if it's considered offensive, parang ganun, or controversial, mga ganon. So, yeah. Pero I think hindi. I think we have to normalize asking this question sa mga kapwa natin Pinoyes, yung parang nothing offensive doon. Unless merong makausap mo talaga yung tao. And then the question is, gaano ka natagal dito sa UK, sa Kuya Jan? Half of my life, actually. 25 years. 25? So, anong year ka dumating dito? Dumating kami ng 1999. So, we are one of the first Filipino nurses at that time. Kaya sabi ko nga, dumating. Kuya, grade 5 ako. Grade 5. 5 years old ako, Charlie. Yeah, so 25 years, but it's just so happened so quickly. Yeah. Ang kagandahan doon kasi marami kami. We are there 35 of us in that group. So hindi namin experience yan. In a way, siyempre nahulila ka, you're far away from your family, but because you've got this group, malaki kayo, you're sharing the same journey together. So hindi ka at saka hanggang ngayon maganda yung samahan namin. May mga contact, may communication. So hindi ka nangungulila kasi may mga kausap kang Pilipino. Yun. 25. Okay, sige. I-part muna natin yung kay Kuya Jan. How about you, Chard? Gaano ka nakatagal dito sa UK? 15 months. Pero honestly, like, nung bago ako sa hospital, nung na-expose na ako sa work, yan talaga yung unang tanong ng mga tao. Gano'n ka nakatagal dito? How long have you been here? Like, just like last month. I was really wondering, bakit yan talaga yung, yan talaga yung, is there something, if you're like, kung gano'n ka nakatagal dito sa UK? Naririnig ko din madalas yun na, uy, gano'n ka nakatagal dito? Pinoy ka rin ba? Or, hindi, ang unang tanong pala is Filipino kasi may mga kamukha tayong ibang lahi. And ayaw din naman nilang tanungin directly na, uy, kumusta? Na in Tagalog agad. So, meron akong experiences minsan na parang na-offend yung mga kakilala ko. Kasi tinatanong sila kung Pinoy sila in English. Sabi ko, kasi meron tayong mga kamukha. Exactly. So, kailangan siguro, ang approach is English muna kasi kung hindi naman maintindihan ng kausap mo, paano sila magre-respond? So, ganun lang. Pero ako hindi ako na-offend sa ganung tanong. Meron kasing iba na-experience namin na tinanong gano'n na katagal. Bakit ba tanong to kung gano'n katagal? Pero hindi naman lahat. Pero hindi ko kasi maintindihan. I mean, why do people have to ask that? Like, are they measuring something? So gusto naming malaman. Gusto din naming malaman yun. Honestly, I'm very curious about why do most people, especially not Filipinos, why do you always like, how long have you been here? Gano'n ka nakatagal dito? And what's behind that question? So sa parang sa receive mo, sa nagtatanong, parang do you find it na parang invasive? No. For me naman kasi, I have a different perspective. I'm resilient. I'm a very resilient person. So, nung tinanong ako ng gano'n, sinabi ko yung totoo, 4 months. Pero like, as per my observation, parang napansin ko, bakit gano'n? Hindi mawawala sa ating mga maganda nga sa atin, yung kultura natin, we are approachable. Ako naman, depende yan sa the way you ask. Ako naman kasi nagtatanong ako in a way, I want to know so that I can help, I can guide. Kagaya niyan, pag bago sa theater, may mga agency tayo,
Filipino, just to make them more comfortable, make me at ease, para madali yung usapan, ganun ba? Kasi ang ayaw ko is pareho tayo ng lahi, tapos parang hindi kayo nagpapansinan. Totoo. Di ba? Because I want that culture be part of our na ganun pa rin tayo kahit na 25 years I'm still Filipino at heart. I still value the Filipino. Part ng teaching dapat yan eh. Kasi parang isa sa mga unang-unang naging warning sa ako kasi I'm nasa social media ako. Parang so my first friends sa UK are from social media, from TikTok. Though may mga Filipino friends din talaga ako na yung mga una kong nakilala sa and normally talaga yung first question is yung gaano ka na katagal dito or bago ka dito. And sa akin the question is if wala naman siyang malis or ang feeling ko nagkakaroon siya ng negative na connotation. Depende sa follow-up question. So, depende sa follow-up question. So, yung question itself na bago ka lang ba dito? Normal yun eh. That's the normal small talk natin eh. Yun yung pinaka-rapport natin to our fellow Filipinos na and yun, sabi nga ni Kuya Chan na if the intention is syempre, Pinoy yan eh. Gusto ko yan i-guide eh. Kung akin yan, kumbaga, di ba? Kung Pinoy yan, dito ka sa akin. Lahi kabayan. Dito ka sa amin dumikit. Parang ganong, di ba? Ganong gauge. Pero, yun nga. Depende rin siguro. Tama si Kuya dyan na depende sa the way you address, the way you ask. And nasa perception din naman kasi ng tao yan eh. How you perceive the question. Siyempre, kung na uneasy ka na sa tanong, siyempre magiging defensive. So you're risking the opportunity to have a good conversation. Kasama mong Pinoy, yung mga ibang mga kalahi nga na natin eh. Nag-guide, natutulungan tayo ba? Totoo. Sino pang magtutulungan? Siyempre kami dahil matagal na kami rito, yung expectation doon minsan, di ba? Parang kayo yung matagal na, mas maganda sana kung ma-guide yung mga bago nung mas matatagal na sa kanila. Pero with all fairness naman, kahit yung sa hospital or sa area sa Baltimore, yung mga nakilala kong was been here for a long time, they've been so very helpful. Honestly, marami yung still ganun. Filipinos, pag kahit or have our own differences, in times of like, if we need someone, yung how do we call it? Madaling lapitan. May word tayo dyan. Bayanihan? Bayanihan, yes. Tulungan. Yeah, honestly. That's why I'm still proud that I'm a Filipino. So you think Bayanihan is alive abroad? I think so, yeah. Kasi it's like, one example, nasa word ako. So we have to be supernumerary for like how many weeks? So I was able to like, natapos ko yung required skills for me to handle my own bay kasi I was been assigned to Filipino nurses who was in the work for quite long time. So, ginaid nila ako, tinuruan nila ako ng, kasi iba, kahit may position tayo sa Pilipinas, pagdating dito, iba kasi yung nurse dito. Iba yung sistema ng health dito, ng ward, iba. So, mangangapa ka talaga. So, I'm so lucky that I have these colleagues at work. Talagang denied nila ako, ganito yung gawin mo, ganito. Pag tapos ng handover, ganito, ganyan. So, I was so lucky. Kaya doon ko na-feel pa rin na, sarap talaga maging Filipino. Pero ano lang maisingit ko lang ng konti. Saan ka nga sa Pilipinas? North Cotabato. And si Kuya Jan sa Iloilo. Yeah. Tapos kanina narinig ko kasi kayo, nag-uusap kayo ng same language. So siguro maganda, batiin din natin yung mga audience natin in your language. Ikaw muna. Mayong aga, mayong hapon, mayong gabi, sabihin mo kamo dyan. Yeah, so ako, kaya kong magsalita ng Ilonggo, ng Bisaya. So, Bisaya na lang kasi ng Ilonggo na. Yes. Sige. Hi sa mga taga Mindanao diha, no? Kung sa mga oras diha ron, buntag ba gabi or whatever. Hello, hi. Bugnaw na diri, guys. It's cold here.
bugnaw na diri is Bugnaw, lamig malamig dito. na Malamig na. Malamig. Malamig na. Ako bro, babatiin ko din sila kasi ako I'm from Bicol eh. Okay. So ang language din doon sa amin, meron kami yung Bicol, tapos galing ako ng Rinconada. So dalawang language yung ginagamit ko. So una is Marhay na Aga, Marhay na Udto, Marhay na Banggi sa Indogabos. And sa Rinconada naman, Maray na Ramrag, Maray na Mudto, Maray ng Gabi kaninyong amin. Maraming R ha? Maraming R. Marami Maray. talaga. Maray po, Ayos. maray. Sasali na rin ako kasi ako Kapampangan naman ako. Apam ka pala eh. Yes, apam. Di ba? Ay, masarap magluto, kuya. Okay. Yan tayo yung lagi natin mga tikalon. Ano yung tikalon? Mayayabang. Mayayabang. Yun ako, Apampangan, di ba? So, maya pa bengi, maya pa abak, or maya pa ugto, di ba? Nung nakaring ka man manalbe, or makiramdam at the moment. Di ba? Shout out from UK. Hope everything is well. Yeah. Guys, yeah. That's nice, no, na at least nabanggit ni Chard na it's masarap pa rin ma-feel na there's a community of Filipinos, 'di ba? Na kung saan ka belong. And kay Kuya Jan naman is sa kabilang side na siya naman yung net na welcome. na ganun. Pero siguro hindi rin talaga natin matatanggal na ayun na sometimes meron din talaga na on the other side na Negative experience. negative yung Yeah. So kanya-kanyang experience naman yan eh. Sabi nga kanina ni Ike, iba-iba tayo ng naging process dito. Pero kasi yung ganung experience yung other side, very prone yun dito kasi once you're here in the UK, especially if you don't ako mag-isa lang ako. I have to survive. I have to do whatever I could do for me to be able to survive. So, kailangan maging tough dito. So, parang nandun ka sa dalawang daanan kung dito ba ako dadaan na i-consider ko pa bang maging tao na may puso? Or dito ako na, dapat ito lang. I will not consider other people. Parang nonchalant lang. Dito lang. Still, nasa sayo pa rin yun. Ikaw yung pipili kung paano mo i-approach yung sitwasyon na Ano na lang, may question na lang ako since nandun tayo sa topic na you have to look out for yourself, di ba? Ano naman yung mga naging adjustments nyo sa paglipat dito? So, umpisahan natin 25 years ago? 25 years. Umpisahan natin 25 years ago. Ano ba yung naging experience nyo coming here? Ano yung adjustments? And ano yung sa tingin mong difference sa ngayon? Sa ngayon, during those time, yung adjustment, siyempre, first and foremost, yung weather. Kasi iba yung weather eh. Mabibigla ka sa weather eh. Yeah. Pero dahil sa marami kami, we are having the same journey, medyo madali. Pag sinabing marami, ano yung marami? 35 kami sa group. Na pumunta dito. Napumunta rito. So, we're 35, so, we hang out. Kasi nung dumating kami, we are allocated sa mga poster families. Yeah, may poster families. So, kami, may dalawa akong kasama, kaming tatlo, we were allocated in an area, a village, which is about 7 miles away. May kami nagda-drive. So, Dito na ba kayo talaga nang dumiretso, kuya? diretso dito na. Ako dito na talaga. 25 So, loyal sa ditong area. So, the changes all along the way Nakita mo. na witness yung how it progressed from the old dilapidated hospital to the new hospital. Pati po sa hospital, yun din from 1999, yun na po yung hospital nyo. Oo. The same, kasi ang tawag doon dati, nung dumating kami 1999, ang tawag sa NHS noon during the time is Kent and Sussex NHS Trust. Nung mga early, mga 2008 yata, o 2006, nag-join yung Maidstone at saka yung Kent and Sussex. So, naging Maidstone and Tunbridge Wells. Yung nag-combine yung trust. So, yeah. So, during those times, nung dumating kami, inassign kami sa different families. Kaming tatlo hanggang ngayon. Si Paring Joe. Magkasama kami yan. Yan. So, ever since, kaya na-develop yung close-knit na family friendship.
Pero yung sa 35, kuya, iba na sinipatan. So, iba naglipanan rin. London, Amerika. Maraming pumunta sa Amerika. Kasi mga single eh. So, Exploring pa mga options. Dito, dahil nakapagpamilya na, it's not that easy to explore anymore. So that's why I stayed up here. Yeah. Because my wife is a nurse as well. We came in the same group. Yeah, so we in the group. Dito mo na ba siya naging jowa o Dito na. Dito mo niligawan. Dito nagsimula. Yeah. So that's part of the And journey. yung misis niyo po, taga saan naman po sa Pilipinas? Taga Baguio. La Trinidad. Yes. Dito kayo pinagtagpo. Pinagtagpo. Galing. So how about you, Chard? Number 1, adjustment talaga yung magpaglalakad. Yung lakad, no? Stress talaga ako sa lakad. Sa Pilipinas, pag may pupuntahan ka, pag pagod ka, ayaw mo magmaneho, may tricycle eh. Eh dito, maglalakad ka, sabi sa map, 15 minutes walk. Nilakad ko yung 15 minutes. Parang isang oras naman ako naglalakad. Isang lamig. Pero like, serious adjustment talaga is sa work talaga. Kasi, Yeah. Like, iba yung nurse talaga dito. Like, I don't want to discuss it in detail. Kasi gusto kong surprise pa rin sa mga other Filipinos kasi baka na gusto mag-nurse dito. Malay mo, may nakikinig or nanonood sa atin nagpaplano. Nagpaplano, tapos baka sabihin, ay ganun pala doon, no? Oo. Pero gusto ko malaman yung sinasabi mo na difference. Kahit overview lang. Dito kasi talaga, it's different kasi you're doing everything for your patient. Like, tutok na tutok ka sa pasyente mo. Ano na lang siguro, Chard, yung example na ako na-experience ko rin. Kasi nag-ward ka, di ba? Nag-ward din ako. Hindi tayo nagpapaligo ng pasyente sa Pilipinas. It's the watcher. It's the family. Kasi dito walang watcher, di ba? Wala. Sa Pilipinas Walang kasi, dapat may isang family member na kasama nila 24 hours sa Pilipinas. Dito, they're just only allowed until visiting time. Sa Pilipinas, pwede mong utusan yung watcher. Kunin mo yung dextrose dun sa pharmacy. Dito no, kasi naman dito libre lahat. Nasa treatment room lahat. So, yun yung talaga yung nawindang ako talaga. Yun na yung first kong pumunta ng sluice room. Talagang naiyak ako talaga. Bit-bit ko yung mahiwagang ganun. Nakita ako nung support ko na 2 Pinoy. Talagang gininanon nila ako, sabi na, sipin mo na lang pera yan. Iyak ako talaga, promise. Pero sabi ko, doon ko na-realize na, pero eventually along the way, sabi ko parang, kaka-proud. Kasi sabi ko, kaya ko din pala magtrabaho dito. Total care kasi sila dito. Tsaka isang kagandahan pa rito in terms of sa trabaho. Ang maganda is yung voice ng nurses. Yeah, you matter. We can talk, that's matter, right. yeah. You can talk at the same level at the clinicians, the doctors. Diba sa atin, may hierarchy yan eh. Yes. tama. Whereas dito, you can talk, you can reason out. Which is, you find value on that kasi you got a voice. Parang ramdam mo talaga yung professionalism sa work. Yeah. Dito kasi ramdam mo yung parang, tatanungin kasi ng consultant dito, how's the patient? Dapat alam mo yung nangyayari sa pasyente. Oh, the patient is like this, you open her bowel, mga ganun-ganun. Sa Pilipinas, iba kasi din, doktor, nurse. Doktor, nurse dito kasi parang magka-rubbing elbows lang tayo dito eh. Sarap kausapin ng mga doktor dito kasi friendly at saka tawag mo sa kanila, John Peter. First, manager ko nga siya. Tawag ko sa kanya sa work, John, kasi parang asiwa na, dito, di ba ang sir kasi dito, title siya as a knight. Hindi naman knighted si Kuya John. So, tawag ko sa kanya sa trabaho, pag maraming nakaharap, John. Pero pagka kaming dalawa lang, Sir John. Awkward mo tawag yung brother. Si brother John. tayo dito. Mas maganda first name. First name basis talaga dito. Hindi mo mararamdaman yung hierarchy na So parang naging part ba yun naging parang isa sa mga parang sa maliliit na adjustment yun yung kasi sa una, di ba, mararamdaman mo na parang sa Pilipinas, ma'am, sir ka, doctor, ganito. Part na ng learning kasi nung dumating kami, siyempre yung sister yung mga madre, tatawag yung sister. But they like it because obviously yung sign of respect because of their experience as well and their
position on the job. So, sister, gusto nila tawagin din. Kaya ba sister yung tawag sa mga tsaka matron? Kasi mga dati talaga silang madre. Hindi madre. That's the title. Matron. Title nila. Yan yung tawag lang din sa kanila, matron. Matron and sister. Pero first time ko marinig sa'yo, Chard, yung usually I would hear na ayan, kahit kay ay, di ba? Dyan sa misis ko, na parang iba yung experience dito. It's lighter naman. Even sa UAE, kahit ako hindi naman ako nurse, no? Pagdating sa terms and conditions sa work dito sa UK, believe ako kasi tao ka dito. You matter. Tao ka dito, yung hindi ka muna, tao ka muna bago ka naging empleyado dito. Ganun yung dating nung mo dito bilang manggagawa. Exactly. Regardless kung immigrant ka or pero syempre, hindi ko naman ini-invalidate yung experience ng iba. Pero from my experience, if you work more, you are compensated more. Hindi mo kailangan mag-work. Exactly. Hindi ka pipilitin, Yeah. di ba? Basta maliwanag sa terms and conditions ng kontrata mo kung ano yung kailangan mong i-render. And they won't ask for more if hindi naman siya needed. And it's appreciated pagka you give more, di ba? And most likely, Filipinos nag-excel pagdating sa ganong klase ng labanan. Kasi batak tayo, mga warrior tayo. Iba talaga yung mga Pilipino, kahit mga kausap ko niya, itong ibang lahi ng mga HCA, sabi talaga, we love Filipinos. Very hardworking. I'm not saying everyone. Kasi meron talagang tamad. Pero mostly talaga pag alam ng kasama mo, like alam ng team na may Filipino doon, iba talaga magtrabaho. Iba talaga magtrabaho ang Pinoy. I'm not saying this because I'm a Filipino nurse. Yeah. Iba talaga like pulido, tapos yung trabaho. Kasi dito, nire-reason out nila, I will not finish that because nursing is a continuous process. But hindi iba kasi yung Filipino. Lahat tapos din bago mag-endorse ng morning shift. Kasi morning busy Kung dapat, anong kaya mong gawin ng night shift? Tapusin mo talaga. Nahiya ka din naman. Mahiya ka. Kasi dito meron din yung mga, alam mo na, yung mga storya. Yes. Hindi mo na maiwasan yan talaga. Sige. Nababanggit na rin naman natin yung current na parang appreciation natin of what we have right now dito sa UK. Balik muna tayo. Rewind tayo konti. Medyo malayo yung babalikan natin kay Jan sa 25 years, no? I'll try to remember. Meron lang akong question is, what pushed you para magpunta ng UK? And or maybe what's the why? Bakit UK or bakit ka nandito ngayon? I will answer that kasi sa akin, during those times, I've been working 3 years on a private hospital. Sabi ko, alam mo naman during those times, 25 years ago, ano pa yung nursing in demand yun sa ibang country. So, sabi ko, kailangan na nang lumabas sa Pilipinas para naman greener pasture. Ayun yung goal mo talaga. Diba? Ganun, diba? So, yun, nung may nagsabi na may opening sa Saudi pa yun Maalala ko, hospital yata yun Existing pa rin yun yung hanggang ngayon, pumunta ako sa recruiting agency, pumunta ako doon para mag-apply doon. Yun yung mag-Saudi. Saudi kasi po talaga yung una Saudi, niya. yung sabi, yung sa reception, sabi niya, may opening kami sa London. Apply ka sa London. Sabi ko, sa London? Sige, try natin. Ano yun diba? Europe Europe pa tayo nun Yun, doon na nagsimula. Yung during sa yung application, akala ko wala yan ano kasi umpisa pa lang yan Pero nung kalauna na parang totoo na to Para ikaw na siya ka na rin, totoo na pala to. Kaya yun, nang paalis na, nagkasunod-sunod na kaagad yung sa amin na sumunod-sunod na umalis. Binayaran kayo ng kuya? May binayaran kami doon, pero dapat wala kasi sagot ng hospital yun. Kasi agency. Kasi agency. So, dahil sa nangyari dun sa amin, dahil nagbayad kami, naging cautious na yung hospital. Kasi dapat walang kaming babayaran. Kasi parang nabayaran. Ito ba yung mga panahong may mga placement fee ba? Yes, yung panahon na may placement fee. Ngayon wala na, bawal na yung Bawal na ganun. Dahil dun sa experience namin sa amin. Kasi, Pati even Philippine government, bawal na din talaga yung placement fee ngayon. Bawal. Kahit anong profession. Ganun na.
Kasi yung company mong sponsor sa'yo ng COS. So, yung sa'yo kayo dyan is, initially, it was greener pasture. Kahit anong bansa. Basta. Tapos, merong angel dun sa receptionist. Sabi niya, Opportunity. Opportunity. London! okay. How about you, Chard? Akin naman medyo dramatic sa Pilipinas, like, medyo established na, hindi naman kayo mayaman sa Pilipinas, pero comfortable na. To the point na sabi ng tatay ko, ba't ka mag-abroad? Hindi na kailangan. Nangyari kasi, I have a boyfriend who's also a nurse in London, in Chelsea, in Westminster. Supposedly 2019, nag-IELTS na ako. Sunod na ako sa kanya. Nagkasakit. Ang findings, alam mo naman dito, tagal ka makita ng specialista. So, na-admit, ang sabi, gastritis. Pinawi namin. Na-found out na may stage 2 colon cancer. So, tinaningan siya ng doktor. Paalis na ako nun. Sunod na ako sa kanya. Kasi kaya pala, na lagi niya sinasabi na, uy, punta ka na dito, sunod ka na. Kasi mahirap pala dito mag-invest ng mag-isa. Which I realize now, like, so hard if you're alone, if you plan to buy a house here. Ang hirap. Ayun na, ganun na. Fast forward, sabi ng doktor, 9 months lang daw. 2019 ito. That was 2019. Late December 2018 to 2019, October. Namatay siya. Naka 1 year pa. Yan, namatay. Naka 1 year pa. Like, nasa hospital kami. So, nag-leave ako indefinite leave from work. I was a deputy nurse that time. So, nag-leave ako ng almost a year. So, I was in the hospital with him. I was like his personal carer. Actually, ako lang gumagawa talaga. So, namatay siya October 19. 15 was our anniversary. He was in coma. Noong 15, parang nakabangon ulit. Nakaupo, nakapag-celebrate pa kami. Then, after that 16, wala na coma na. So, after that, I was so depressed. Namatay 2021, depressed ako 2022, depressed pa ako. So, wala akong choice kasi kailangan ko lang bumalik sa work. So, nakabalik ko ng work. Pero talagang, alam mo yung nasa work ka, pero depressed ka talaga. So, maalis ko ng work, di ako nagpapaalam. So, nakuha yung attention ko. Inintindi nila. So, nag-relapse na naman. Binigyan na naman ako ng chance sa work. Sabi nila, okay, we'll give you another chance, sabi ng HR. To the point na umabot ako dun sa like yung ilang buwan na nasa kwarto lang ako, nakahiga, ayaw kumain. Yung nanay ko walang magawa sa akin. Then, and to the point na parang nahiya na rin akong bumalik sa work. So, nag-resign ako. Kasi parang wala na akong, kasi alam kong hindi ko na kaya magtrabaho. I has no work, I has no money, may mga utang pa kami kasi, di ba? Magkasakit sa Pilipinas. Yeah, so, may mga utang ako, may loan ako, ganun. So, sabi ko, paano ko ito bayaran? One day, I think that was 23 ako nag-process 2022, mga later part ng year. Nagising na ako one day, sabi ko na parang sige, tinouch ako ni Lord. Sabi niya na, uy, gising. Nagising ako, sabi ko, I think this is not very healthy anymore. Kasi parang, I wasted 2 years of my life already, being depressed. Pero tinatry ko, pero talagang nagre-relapse talaga. So, ayun na. So, wala akong pera. Like, yung pera ko sa ATM ko, parang 3,500. Sabi ko, ano yun ko ito? Laki ng utang ko. So, doon ako nag-start. Gumawa ng kimchi, nagbenta-benta. Nagnegosyo ko. Hanggang nag-boom siya. Until naging catering siya sa Pilipinas. Yeah. Tapos, hindi alam ng tatay ko noon na nag-resign ako sa work ko. He was just thinking na I was just on leave. Pero hindi ko sinabi din sa tatay ko kasi sundalo kasi yung tatay ko. Ayun na. So, fast forward, nag-boom yung negosyo until nag-baking. From that time, nakapag-ipon ako kasi medyo mahal yung, kahit wala tayong babayaran papunta dito, pero yung English exam, yung papuntang Manila, amin lahat. So, sabi ko, mag-iipon na ako ulit. What if i-push ko yung dream ko papuntang UK, yung dream niya papuntang UK. Kasi sabi ko, bakit ako punta doon? Pero nung na-realize ko na parang, napagod na rin ako kakabi. Kasi hands-on ako ako yung nagluluto talaga Sabi ko, I cannot do this. Like I'm 50 years old, I'm still gonna cook. Parang kaka-stress. Sabi ko, why don't I give it a try? I'll take OET na kasi nung time na yun. Nag-take ako ng OET
pumasa, nagpa-interview sa agency, and everything was like very smooth. Like, alam mo yung totoo talaga yung pag-time mo na talaga. But I was been praying na Lord, bigyan mo ako ng, gusto ko lang magsimula, Lord, hindi ko nung sinabi sa abroad, na gusto ko yung ibang life na I could start, Bago naman compared dun sa pinagdaanan mo. Yeah, bago na naman na parang wala akong kilala, walang magja-judge sa akin. Tinry ko mag-OET, nakapasa. It's very smooth. Hanggang na-realize ko na lang na may visa na ako. Sabi ko, then dun ko na, kinuwento sa parents ko na paalis na ako. Sabi, saan ka magpunta? Punta ko UK. Sabi, ito visa ko. Bakasyon ka. Hindi, mag-work na ako dun. Doon nagalit yung tatay ko. Hanggang ngayon, hindi ako kinakausap. Talaga. So, that pushes me na talagang pumunta dito, and when I came here, when I qualified as a nurse here, may konting pera na din. Konti lang. Sabi ko talaga, konti lang. Sabi ko talaga na it was like the best decision ever. So, sabi ko talaga, kasi lahat talaga, binabalik ko kay Lord. Kasi kung hindi niya sinagot yung mga prayers ko, I don't know what's happening sa akin hanggang ngayon sa Pilipinas. So, yun yung naging drive ko, which is, best decision ever. Like, thankful ako na nandito na ako ngayon. Yeah, and then yung sinabi mo, yung boyfriend mo kasi is nagka-cancer siya, no? Tapos ngayon yung department mo, Kaya lumipat ako ng oncology. Kasi yun yung reason ko talaga. Oo. Nung interview nga ng manager namin sa oncology, kasi din yung tanong, what drives you to transfer in a different ward? Kinento ko yung same kwento. Iyak pa nga yung manager nag-interview eh. Kasi naman talaga kinento ko kung ano yung nangyari. Naiyak siya. Tapos sabi ko kasi gusto kong... Actually, gusto kong umiyak eh. Kaya lang, pinipigil ko kasi may camera eh. Shot ko na lang. Kasi naman talaga, yun yung rason bakit nandito ako sa UK. Parang continue yung dream namin kahit wala na siya. And I know he's very happy and siguro proud din siya sa akin kasi nandito ako. At saka, nandun ako sa oncology na department ng gusto ko. Yeah, that's it. Quite dramatic, pero I'm happy. I'm very happy now. Para sa akin, that's one of the stories na, it's a story of true love. Yung ganun. Kasi, kahit hindi na nag-exist yung tao physically, pero you're still pursuing that dream kasi meron kang reason, and that reason is that person. Exactly. And yung last part na sabi niya sa akin na, when I die, sabi niya, kung mamatay daw siya, when I die, I'm gonna pray and talk to Jesus, sabi niya, na sana dumating yung may sakit na siya dito nung sinabi niya sa yan. Mamatay na siya. He's dying na. Sabi niya na pag nandun na daw siya, gagawin niya daw yung best niya na mag-pray kay Jesus Christ, kausapin si Jesus Christ na sana mahanap ko sa lifetime ko yung taong nahanap niya. Sa'yo. In this most vulnerable moment ng life niya, which is ako, na willing to help, sacrifice everything. Yun yung wish niya for me, happiness. At sana daw, in the future, mahanap ko din yung taong magva-value sa'yo. Magva-value, tutulong. Yeah. And, yeah. I'm happy now. Yeah. I'll drink to that. Cheers. Let's drink. Cheers. Yun yung reason. Medyo mahirap pa rin, pero at least, gumagaan kasi may mga tao na akong nakilala dito sa UK na like sila Paul, sila Ira, mga kaibigan ko na din na parang... Huwag mong i-reveal yung tunay kong pangalan. Ikaw si Paul? May mga kaibigan ng na... Naka-blip yung... May mga kaibigan ng willing tumulong sa atin, which is very important. Pag dito ka, na mag-isa ka, importante yung support. Kaya yung question mo kanina na if bayanihan is alive, it goes to shows na, wherever you are, all Filipinos are willing, it's nature natin that we will try to help. Kaya dyan siguro nagagandahan ng yung mga dito, yung banglahe sa atin, because that's how we are with each other. We are known. And that they can see that in how we deliver our care to that patients. Tsaka yung normal sa atin na pag nagkita kayo or nagkasalubong, ngingiti, tapos makikipagkwentuhan.
ganon. Yeah. Mag-establish ng rapport sa Yeah. mga tao. Kasi sa hospital namin, madaming mga cleaner, mga misis ng nurses, mga cleaner, pero natatanong ko sila anong life nila sa Pilipinas. Dati silang engineer, may HCA din na doktora siya sa Pilipinas. Pinili niya mag-HCA dito para ma-send niya yung mga anak niya sa magandang eskwelahan sa Oxford. Nag-medicine doon ngayon. I mean, different stories, you know, na nakaka-inspire. At saka, yun, proud ako maging Pilipino talaga. But, gusto ko rin maging citizen kasi yung The perks eh. the perks kasi talaga ng citizenship. Talaga. Share ko lang yung na-pick up ko sa inyong dalawa. No? So, it was two different stories na isa na there's something in common. No? May common denominator sa kanilang dalawa. Si Kuya John is, he wanted greener pastures. Pero UK is hindi naman talaga yung nasa plan, pero meron lang ding siguro nag-touch dun sa receptionist to tell Kuya Jan na Dito may opening. dito ka sa UK ganun. And then dito naman kay Charles, parang he wanted a fresh start, diba? And yan sabi nga niya na one day na meron na lang siyang na-feel na may nag-touch sa kanya, and It's really, so, diba? UK is the key. kahit naman siguro, kahit sa lugar naman tayo talaga, pag Filipino ka, kasi we're born resilient. Kasi while growing up, Dami natin pinagdaanan eh. Pinakamahirap ng mahirap. So, Warrior tayo. oo, kung wherever God will plant us, talagang i-expect we're gonna grow, we're gonna bloom. Kasi yun yung nature nating Filipino. We're so resilient. And we're so talagang workaholic talaga. Tsaka may gusto akong medyo i-discuss din dito sa podcast natin na to. Kasi isa sa mga bagay na hindi masyadong napag-uusapan sa Pilipinas is mental health. Although nag-exist naman na yung nag-uumpisa na siyang pag-usapan, pero hindi pa siya ganun ka common. Wala pang Wala pa talagang ganun eh. Kasi 'di ba ikaw nasabi mo na dumaan ka sa depression, yung ayaw mong lumabas ng kwarto. Ako, na-experience ko din personally within this year lang. So, dito na okay naman ako sa trabaho. Tinatanong ako kasi siya yung manager ko, si Kuya Jan. So, tinatanong niya, what's wrong? Meron ba akong pwedeng may tulong? Alam mo yung, andun yung support na hindi lang naman from Filipinos, meron ding ibang tutulong sa'yo. Kasi ang actually unang nakakita sa akin, British. Na sabi niya, are you okay? Yung regular na tanong nila, you okay? Yeah. You alright? Kaso, hindi ako sumagot. Tapos nilapitan ako, doon na medyo sumeryoso yung usapan. Tapos sabi ko, ganito pala dito, kapag meron kang mental health issues or meron kang problems na na-stress out ka sa trabaho, sasabihan ka nila na, sige, baka kailangan mo magpahinga muna, merong leave na ibibigay sa'yo, bibigyan ka ng certification ng doktor, diba? Tapos i-refer ka dun sa team na makakapag-support sa'yo. Tapos, nasuportahan ako ng husto nung dun sa trust na yun, na parang naramdaman kong napaka-importanteng tao ko naman, pinagliba ko ng 3 linggo, tapos ganto lahat ng tao na tinatawagan ako, tapos kinukumusta ako, may mga nagme-message na katrabaho. Yung parang ramdam mo na although meron kang mental health problem, may support. Hindi katulad sa Pilipinas na ang nakita ko kasi doon, kapag may mental health problem, ile-label ka agad as baliw. You'll be discriminated. Oo, parang exactly. ang negative. Kaya halos sa mga tao sa Pilipinas, pag nagsa-psychiatrist, Hindi nila pinapaalam. Sinisikreto nila kasi may discrimination kasi. Ay, baliw Baliw, yan. oo. May diferensya. Dito May kasi, tililing, gano'n. yeah, dito kasi di ba sinabi ni King Charles na number 1 sa program nila ngayon is mental health talaga. Grabe, no? And I think factor doon yung fact na UK is a very developed country, parang first world country. And sabi nga nila, when you live in a first world country, yung mga problems ng third world, half of those, hindi na natin iniintindi dito. Diba? Yeah. And that's why, siguro, kino-compare ko to lagi sa the difference in prayers of someone working and living in the Philippines versus dun sa prayers ng mga nagtatrabaho dito. For sure, there's a difference. And we can take it to extremes na there are people na
ang pinagdarasal lang nila is, Lord, sana bukas may makain kami, di ba? Makakain kami 3 times a day. Dito sa atin, ang problems natin are on the other level na ibang problems na yung meron tayo. That is why yung factor na mental health, those are very looked after dito Kasi dito, they watch out for their employees. Kasi ibig sabihin, if you have mental health, you're not productive. Diba? Dito ang focus nila is productivity. Exactly. Diba na kaya gusto nila, we are employing you, diba, to be productive, and when you are productive, the company is making money. Ganun yung kasi sa Philippines, no offense, pero ito kasi yung nangyayari halos sa Pilipinas. Like, kahit may sakit ka na, kailangan ka magtrabaho. Kaya nga, dun yung papasok yung dito, tao ka bago ka naging empleyado. Sa Philippines, nabiblur yung line nung tao tsaka nung empleyado. Exactly. Di ba? You have to sacrifice yung rights mo as a person para lang masave mo yung trabaho mo. Yung mga kasama ko sa Pilipinas na parang gusto nila mag-leave to go somewhere, parang pahirapan pa, ma-approve. Kasi, I understand tayo. Dito, dito nangyari, hindi ko alam na kailangan ko palang gamitin yung 3 weeks annual leave ko. Patapos na. April, di ba nag-restart? Sinafeel ako ng manager ko, Richard, why are you not booking all your annual leaves? Do I have to, sister? You're giving me a good set of day offs and schedules, so I don't think so. Can I just no, you have to book at least every quarter. Sabi niya, kailangan mong gamitin yung annual leave mo. Kasi pag binook mo yun ng isang beses sa March, malay mong hindi mag-grant, sayang. So, I mean, yung ganun, na-appreciate mo kasi kahit naman, medyo mahirap naman talaga ang buhay kahit saan. Kahit saan ka sa buong mundo. Pero, I mean, pag ganun yung work environment, ganun yung support, yung mga benefits. Kasi dito, if you work hard, i-compensate ka din talaga. They will not take for granted what's the level kung paano ka magtrabaho dito. Kasi we're so compensated. Diba? So, sa mga Filipino nurses dyan, UK na! Sa'yo na ang English exam nyo. Siguro pwede na tayo pumunta dun sa natin. Ano bang tawag natin dito? Willing to share or willing to shot, di ba? Ano bang isa-shot nila dyan pag ayaw nila mag-share? Pwede kong buksan yung regalo na sa akin ni Shelo. Mas masarap yung shot yun. Ang pangalan ng alak namin is Kabalan. In Kapampangan. Kabalin. It's either a slang term ng Kabalen or merong word sa Kapampangan na Kabalan or ano ba sa direct Kabalan sa Iloilo. Ano yan? Thick. Kabalan ka. Ano yung you're thick? Kabal. Thick. Same. Kapal mo ka. Yan. Parang ganun, di ba? Yung or Kabalan balat kalabaw. Something like that. Something like that. Same. Pareho tayo na. So, baka kumapala mo pa natin ito. Bro, ilabas mo na yung nakabarrel nating tanong. Oh my God. Dito sa willing to share or willing to shot, may mga ibabato lang kaming questions. And if you are willing to share, di ba? We would appreciate it. Pag gusto nyo mag-pass, edi shot nyo na lang. Di ba? Sige, game. So this is willing to share or willing to shot. Bro, mag-isip ka na ng mga tanong mo, ha? Parang willing to shot to kasi may chaser na. Ang unang tanong ko, simple lang muna. Since napag-usapan na rin natin yung mga personal experience natin dito, no? Hindi kasya talaga yung isang oras para i-uncover lahat Dapat 3 weeks ng live. So, ano yung Part 2 ba? Ano yung sa tingin mo na toxic Filipino culture na na-experience mo na with other Filipinos dito? Di mo naman kailangan pangalanan yung kung sino, but I think yung isa is yung madaling mag-judge yung Pilipino. Madaling mag-judge. Judgmental. Meron nga akong recently na na feedback na yung mga Pilipino is racist daw. Sabi ko, nag-isip tuloy ako. Sabi ko, racist ba? Pinoy? Might be true because depende yan sa experience. Sa usapan nga natin kanina, depende yan sa how you perceive things and how, sabi ko, yan nga, yung Pinoy madali mag-judge, madali, kaya mo yung opening kanina, yung tanong,
Gaano ka nakatagal? Gaano ka nakatagal, di ba? Parang may connotation na yung kagad yung tanong. So hopefully naman, sa akin, sa experience ko, hindi kasi ako masyadong social, hindi ako, sa sarili mo lang o sa pamilya mo lang. But I don't take that as siguro may katotohanan in some ways yung magiging judgment ng Pilipino. Yun lang sana yung dapat is probably depende yan. We have to reflect on how we say things and ask people. Ako, the way I treat people, kahit kalahi, kahit hindi, the same. Kahit na domestic, kahit doktor, the same yung trato ko sa kanila lahat. That's how I do. Walang discrimination. Walang discrimination. Which is kasi nare-reflect sa'yo yan eh. Kasi nga dahil sa kung saan ako sa level ngayon, you need to gain the trust and respect. Matagal i-earn yan. Exactly. So 25 years, naranasan mo yan kung saan ka nagsimula. Haligi. Tawag sa Pilipinas, haligi. Haligi na si Kuya. Pero, in some ways, you learn to adapt, you learn to adjust. Pero may ibang mga experiences naman siguro na, yun ang experience ko. Medyo agree ako dun na, tayo kasi meron talaga tayong may mga jokes tayo that were acceptable in the Philippines. Na kung idadala mo dito, they're racist. Yes, Racist that's right. talaga. Yeah. The way we call, like for example, yung mga Aita, we call them something like that. Or pagka merong anak ng foreigner, diba we call them anak Araw. Yes. Nasa kanta yun ni Easy Mill na Tisoy tawag sa diba? kanya. Tisoy. Or dali natin sa extreme na one time sa dorm namin sa Manila, may bago kaming ka-dorm from Cagayan. Nung nag-enroll siya, nung second sem, nandun yung nanay niya. Everyone was calling him Dodong. Na-offend yung nanay niya. So, inausap kami na wag niyong tatawaging Dodong yung anak ko if you are not friends with him. Kasi sabi niya, para sa iba daw na ng mga Bisaya, that's offensive. Parang gano'n. So, meron tayo talagang mga acceptable na kinalakihan natin. Pero since nandito na, we have to be more sensitive, no? Mga ganun. And you yun, have to be mindful. And yung pagiging judgmental, siguro naka na din talaga sa mga Pinoys yun. Pero yun nga, kailangan lang nating maging mindful sa ibang tao, lalo na dito. How about you, Chard? Anong toxic na Filipino culture yung na-experience mo na? So far naman, halos maganda naman experience ko sa kapwa Pinoy. Pero meron lang talagang isa na we have this, this culture, attitude in the Philippines that we have, kung may problema may problema ako kay Kuya John. Then, pwede ko naman siya direct kausapin. I have to post it in social media. I have to talk to other people pa. Alam yung ugaling Pinoy na gano'n. Which is dito kasi sa UK, pag may problemas like may nagawa kang mali, and i-call out ka ng manager mo. Not to pagalitan ka or what. To remind you na, parang medyo mali ka dito. That's nice dito. Sa mga Pilipino, yung toxic na ugali natin na may problema pala ako kay Jan, kay Kuya Jan, kwento ko pa sa'yo. But you know what? Social media. Sorry to but it's not innate to Filipinos. Kasi nung dumating kami, na-flag yan yung backbiting. Oo. Backbiting yan kasi manglibak. Kasi nung bago kami, di ba, siyempre, we are just adjusting. Yung mga, siyempre, dahil sila bago, may mga sigurong hindi sila nakikita sa the way we do things. So they are talking to each other behind our back. So na-sense yan ng mga kasama namin. Sinabi yan sa manager in Open's. And they don't like that word. So, but I don't think it's just Filipinos. They do the same in here. They do it the same in here. But yeah, that's how it is sometimes. Prefer na dapat harap-harapan, Mas maganda harap-harapan para i-deal na. Kaya talagang ganyan. Alam mo yung tayo lang dito.
tas kailangan mo pang ma-experience. Dito pa naman. Maramdaman mo sa kapwa mo Pilipino. Exactly. Dito pa naman, pag kunyari, I did something to intimidate you, I did something to make you uncomfortable, pwede mo akong i-report sa police agad. Pwede. That's a big thing here. Like, you're intimidating me, I could make a letter to the police, just to, ganun, dapat, careful lang tayo. Feel ko yun lang yung toxic. Yun lang din naman na experience ko, pero the rest, it's lovely naman talaga lang. Wait, so ano na tayong isa. Walang shot. Sinap ko pa rin. Sinap mo yun sa'yo. Masarap. Willing to share, pero willing to shot pa rin. Very Filipino. Shot and share. Galing. Ikaw ba, may babato ka ba sa kanila na... Ako, meron ako naka-reserve, pero... Baka mapashot sila dito. Sige, go. Magkano yung... Ito, medyo unrelated dun sa magkano yung pinakamalaking utang sa'yo na hanggang ngayon hindi binabayaran? Are you willing to share or willing to shot? Walang may utang sa akin. Ako yung may utang sa Pilipinas. Shot, please. Utang na loob. Wala may utang sa akin. Kasi nung pagating ko dito, yung... Mautak na. Hindi naman mautak. Or well-developed. Yeah. Kasi mahirap. You choose your battles. Yeah, like, basta. Shot ko na lang to. Sa akin naman, I don't know, but it's more on kung may pamilya na hihingi ng tulong, it's a help. And you don't ask for return. That's how I so I'm not kumbaga hindi po siya utang. Hindi siya utang. Bigay siya. Bigay. Utang pa. Basta pag family naman kasi natin. Pero sa pag hindi family, wala pa naman. Wala. Yun lang yung mga solicit ng mga papakon ako ng jersey ng mga ganito. Basta okay lang yung mga ganun eh. Yeah, basta wag magsabi na, uy, pa-solicit mo ako ng 15,000. Oo, yung may amount pang kasunod. Oo, parang kapal naman ng mukha mo. Maganda yung tanong na yun kay Kuya Jan. Ako din may rules ako sa pera na if sa tingin ko yung inuutang niya is hindi na babalik. Kasi ma-feel mo yan. Alam mo na yan eh. Pero ako nagkikip ako ng credit score ng mga umutang sa akin. Pag bumalik, makakaulit. Diba? You can ask for more. Ganun. Taga-experience ka. Kumbaga, pera yan eh. We have to set rules pagdating sa pera. And pera dito sa UK is ang hirap i-earn. Totoo. Yeah. Madaming way na magkapera tayo dito, pero paghihirapan mo. I mean, kahit yung sabihin nilang mag-bank ka lang tapos kikita ka na ng ganito. Pero pag nag-bank ka, syempre oras mo yung ipagpapalit. Kasi pahinga mo na yun eh. Oo. Pahinga mo na, kunyari sa isang week, may 4 days ka na work straight. May 3 day off ka. Ibabank mo yung 2 or babank mo yung 1. Recovery mo yung sa 4 na araw mong long day. Recovery mo yung 3. Kasi kailangan natin ng extra talaga dito para pambayad ng bahay, ng bayad ng bills. Kailangan natin mag-extra chef kahit 1 week. Imagine mo, pahinga mo na yun, di ba? So, ang importante ng pera talaga dito. Kung mayroon kang extra sa budget. Why not? Pero kung wala, pasensya na. Yeah, so you just have to be frank about it. Wala eh. So, we are earning pounds in here. We are spending pounds as well. Especially if you got family. Exactly. May nag-chat sa akin, we're not so close friend. That was like, tagal na, sabi niya. Be, kumusta ka dyan? Sabi ko, yun na. Okay lang. Ganda naman ng mga pictures mo, sabi niya. Oo, thank you. Ganda ng mga sapatos mo, ganun. Alam mo naman, honestly, sapatos parang hindi naman yung gift natin sa sarili natin. Kasi sa Pilipinas, parang ang hirap bilihin natin yun, di ba? Honestly, like, sabi sa akin, ay, be, iba ako, sabi, baka pwede naman pautang ng 750,000 pesos dyan. Sabi ko, ha? 750? Pinumpiyot ko. Shoota ba? Parang nasa 15,000 pounds or 10,000 pounds. Sabi ko, alin yung pera? Sabi ko sa kanya, ipifinance sila sa farm. Siyempre ko siya, wala nga akong farm. Wala akong farm based sa Pilipinas at wala akong ganun kalaking pera. Honestly, wala akong ganun kalaking pera dito.
Well, tayo yung may utang. Oh, Tayo may credit. Tayo may utang Tayo sa may credit. credit card. Yeah, credit card. Kaya di pag bili ng ticket It's sa life. ng Pilipinas bukas, hindi ko sila akong pera eh. You know? di ba? Iba talaga yung usapan pagdating sa pera eh. Pero sige, let's leave it there. Meron pa akong isa. First, siya, tandem question siya. Aalis ka pa ba ng UK? So kung aalis ka pa ng UK, saan and bakit? Ngayon, kung mag-stay ka naman sa UK, ano naman yung main reason why you're staying here? Ako naman, depende yan kasi sa mga bata. Kung saan sila. Because we need to be there to help them and guide them. So, dahil tatlo sila, kung saan sila gusto, I can see myself in here. Mahirap kasi pag umuwi ka sa Pilipinas kasi especially na yung sabihin mo na nandun yung family. Pero pag nagkasakit kasi, yan yung number one. Pag nagkasakit sa Pilipinas, kahit may ipon ka, uubusin yan kasi bayad ka lahat. Whereas dito, magkasakit ka, Sagot ng NHS. libre. Kahit toothbrush mo. Kung elective, yun, mag-aantay ka ng mahaba. You have to sacrifice. Yeah. Pero pag acute yung illness mo, at least maagapan ka. May coverage yung So government. sa Pilipinas, gusto kong bumalik ng Pilipinas back and forth siguro. So it all depends with the kids, obviously. I want that. Kung anong plano The kids na kung saan anong mahal nila. Pero ikaw, you're happy where you are? I'm happy where I am. Kasi depende yan kung anong outlook mo sa buhay. Kung simple lang yung gusto mo, you're not aiming for high. So ako, simple lang kasi you have to be contented with what you've got. Exactly. Kasi nandun man yung happiness. Kasi sa lifestyle din talaga. Yeah. So kung saan ka happy, Doon ka. hopefully doon ka. Ikaw, Chard? Ako naman, parang kasing ang aga pa ng 15 months to say, kasi 3 years pa kontrata ko dito. But now, I'm very happy, very contented. Kasi ito yung pinagdasal ko lang last year. Sabi ko, Lord, give me this new environment to grow, to start. Nandito ako. So, siguro naman, parang in return, sa pagbigay sa akin ni Lord ng opportunity, parang enjoy ko muna. Gawin ko muna yung kaya kong itulong dito, sa pamilya ko, ganun. Pero, I'm not going back to the Philippines, like, for good, to go back and then, no, I don't see myself anymore living in the Philippines. Kasi, nag-gauge ko na yung life dito, like sabi ni Kuya, in terms of medical, pag nagkasakit ka dito, kahit cancer pa yan, gumagaling yung mga pasyente. Ang laking dito. bagay kasi, no? Dito, pag kailangan palitan yung heart mo, kaya, libre. Sa Pilipinas, kung kailangan mo ng like kidney, ganun, ng kidney implant, milyon sa Pilipinas, dito libre lang. I mean, nagbabayad naman tayo kasi ng insurance. Pero dito kasi, kaya. I mean, Maagapan ka. You don't have to pay up front Exactly. or sell your farm or you know. Very normal din dito na makakarinig ka ng ng makakausap mo na very casual na i-admit niya sa'yo na nagkaroon siya ng cancer before. Very normal, no? Na, kasi early diagnosis sila pag... kasi walang reason para hindi ka magpa-check up. The problem sa Philippines is... Kasi wala kang pera pampacheck. Oo, takot ka magpa-check up just in case may mag-unfold na bigger. Hindi ka ready. Exactly. Yun yung mindset kasi ng mga Pilipino na parang gastos lang. Kaya kinikwento ko sa mga pasyente ko palagi kasi we still have ungrateful patients here in the hospital na parang moon pa rin sila ng moon. NHS is like this, like that. Sabi ko, you know, you're so lucky here. In the Philippines or maybe other countries, I said, patient, they want to go home as quick as they can because they're scared to pay for the upcoming bills. But here, you want to go home because you're bored. In the Philippines, they will go home because they're scared of paying much. Sabi ko sa kanila. Doon ko na kinikwento sa mga puti. Sabi nila, talaga ba? Dapat pala maging grateful kami sa kanila. Yeah, so I think and na-enjoy natin yung privilege na yun dito. Yun ang kagandahan pa nun. Kaya parang ako rin, hindi ko masyadong na-imagine yung buhay sa Pilipinas kung babalik man doon. Kasi pangarap kong bumalik ng Pilipinas. Pero sa healthcare kasi, medyo tagilid eh. Parang once na magkasakit ka, ubos ang kabuhayan mo. Yun na agad ang kung hindi ka naman siguro yung talagang mayaman na kaya mong sustentuhan, mahirap ang buhay sa Pilipinas. Yun ang katotohanan. Kasi honestly, Maganda,
Kasi honestly, kahit dito, mahirap maging mayaman. Totoo, di ba? Di ba, Kuya John? Pwede maging comfortable, pero yung talagang mayaman ng mayaman ka yung dito. Yung hindi ka na magtatrabaho, pero but 10 years wala kang... Saying that you can see in your patients, some of the patients, mga mayayaman, di ba? Pag na-hospital sila, NHS. Kasi yung the way they live their life, they don't save. Siyempre yung mga mayaman siguro because they know how to manage their finance. Pero yung mga typical na ordinary British, they live their life. Wala silang savings. Kasi ini-enjoy nila holiday. Ini-enjoy nila. Kaya siguro yung stress levels nila hindi ganun kagaya sa atin. Kasi naman kuya, pag kunyari wala silang pera, nawalan sila ng bahay, may support sa government. Yes. Pag nagkasakit sila, libre sa NHS. Wala silang makain, pwedeng mag-claim ng benefit. Sa Pilipinas, walang ganun. Wala. So yung anxiety level natin to keep up, na mayroong kang makain, na mayroong kang matirahan sa Pilipinas, which is mahirap. Which is nice din na napagdaanan natin yun kasi yung mindset natin na nandito na tayo na hindi tayo magtrabaho dito. Hindi pwedeng tatamad-tamad kasi hindi pa tayo mayaman. Exactly. It will change you, no? Parang magbabago talaga yung paningin mo sa mga bagay-bagay once na na-experience mo yung the way they live their life. Yeah. Parang yung sasabihin sila na, ay, nagbago na yan kasi nag-abroad yan, di ba? It would change you talaga. Hindi naman dahil nagkapera ka. Oo, yung parang hindi yun yung dahilan no? Pero nakita mo the way yung paano ba yung better way of living So, di ba? As much as possible, you don't want to go back kasi going back sa sinabi mo parang kasi nag-abroad na. Kasi I have friends talagang nakapag-abroad. Nung sa Pilipinas pa ako, yung mindset ko kasi parang hindi na ako gusto. Kasi parang ang hirap mo nang lapitan, ang hirap mo na i-approach, which is very close kayo. Then when I become an OFW, I realize, sabi ko pa lang, kaya pala na parang nagbago siya. Kasi ngayon ko naintindihan na hindi ka naman talaga totally nagbago. You're just you're just being wise. Because you need to survive. You know, you need to survive. Parang hindi mo i-give up yung buhay mo ngayon para lang sa ibang tao na alam mong struggling sila pero hindi mo kasi ibibigay sa sarili mo yung stress na kaya naman nilang solusyonan in a different way. Kaso i-give up mo nga ba yung comfort mo na pinaghirapan mo ng gusto yan tapos basta lang sinabi katulad nung sa'yo na nangihiram ng para sa farm niya ikaw nga mismo walang farm. Di ba parang The only downside lang kung dito ka is old age. Yun madami sa pasyente ko yan. Diba? Kasi sa Pilipinas, meron kang mga hopefully support family. In here, yun yung kakatakot. Because you see it in our patients, mga matatanda, on their own. Yung mga anak nila, bira lang nagdadalaw kasi mayroon na silang mga pamilya. So that's what scares me to grow old in here. Okay lang kung yung mga anak mo nandyan sa tabi mo, support mo, but they will have their own life at some point. Exactly. Kaya yun yung talagang pag tumanda ka rito, anong mangyayari. Yan. Napag-uusapan namin minsan yan ni Mrs. Parang sabi ko, ako I'm ready to accept that life na tatanda ako the way they do it here. Kasi it means na yung mindset ko is iba na I'll be self-sufficient na yung anak ko is going to have her own life nang hindi naka-attach sa akin. Exactly. Kasi ang problem with Filipinos, lumabash ako dito. but the current situation with Filipinos, the way we do it is very dependent tayo. We send the money back sa parents natin pag time na nating mag-earn. So, this is going to be a bit controversial, no? So, kumbaga, ako... yan. I'm getting your point. Diba? That's really happening. Diba, kung ako na yung professional, the way it should be is, I should be funding yung anak ko para makuha niya lahat ng advantages in life. The problem is, we send the money back to the past generation na
hindi naman sa pagiging parang walang utang na loob. But if we keep sending the money back to the past generation, yung forward generation or yung anak ko, kumakain ngayon yun ng resources para sa kanya. Nadi-divide instead na nakafocus na lang sa The future niya. Which, in turn, pagdating nang siya naman yung earning, ako naman ngayon yung sasendan niya ng money. Just magiging because, cycle, no? Dapat ikat yung cycle na ganyan. But I don't think that dito sa kasi iba yung culture. They will grow up in a British culture. Ay iba yung culture nila eh. So yung I don't know kasi siyempre we're on our way on that. Pero most likely kasi they will have their own family, they will concentrate on their own family. but it scares you kasi It scares you kasi yung loneliness ba, nakikita mo yung loneliness sa mga matatanda, yung walang dumadalaw, Sabik sila sa kausap. o sabik sila sa kausap. Kaya maswerte tayo sa we've given the opportunity and this Vocari to help them be able to share our expertise and obviously caring skills to them. Ang inaano ko lang dyan is kaya nga malayo nga tayo sa pamilya, no? We are caring our yung patients natin, pero yung pamilya natin sa Pilipinas hindi ko maalagaan, matanda na yung parents ko. So what I just do is I see my patients as my parents. That's how. Kasi hindi ko maibigay sa kanila. That's how I did. Parang, naalala ko tuloy yung sabi ng tatay ko na lahat kasi kami ngayon naka-migrate na from different places. My sisters are in Canada. Mga anak niya in Canada. Tapos kami UK. Tapos yung mga kapatid ko, yung bunso namin, sila na lang yung kasama nila sa Abu Dhabi. So, parang sabi ng tatay ko, it was parang in an instant na yung plans niya na gigising daw siya, magko-coffee, tapos dadating yung mga apo sa bahay. Diba? Parang in an instant, nawala daw yung yung ganung parang plano niya na tumanda. And parang matagal yung ikinalungkot yun na nawala yung ganung future na tinitingnan niya. But we have to accept it na kailangan magkaroon kami ng separate lives. Para para din magkaroon talaga ng ibang advantage sa buhay. Yung mga susunod sa amin, di ba? And yun siguro yung kailangan nating kumbaga it is what it is na Pero siguro pwede nating iiwan yun doon sa ganoon, di ba? Kasi magkakaiba tayo perspective dyan Some people would always say na hindi, I would still stick with the way it is. Kasi iba pa rin yung kasama mong tatanda yung parents mo ganun. Pero iba-iba talaga tayo nung depende yan sa kung ano yung hugot mo. Tsaka parang wala namang isang way kasi kung paano mo ano ba tawag doon? Kung paano mo didiskartehan yung buhay mo. Kaya ako rin kasi bilang manginginom kasi parang i-correlate ko lang kasi broad and barrel, di ba? The way kung paano ka uminom ng kape, hindi mo na pwedeng sabihin na ay bakit naghahalo ka ng gatas, bakit wala kang asukal. Dapat preference mo yun as a person, di ba? Ang diskarte mo sa buhay, hindi pwedeng ipa-pattern mo sa buhay ng iba. Exactly. So meron tayo talaga ditong disagreement sa mga decision sa buhay, pero kanya-kanya lang talaga yon. Kanya-kanyang diskarte. Kanya-kanyang diskarte yun. So, I think magandang magandang ending yun dito sa kasi na-uncover din natin yung different perspective kung paano ba pag nagbago pa lang si Kuya na 25 years here, di ba? Haligi. Iba-iba talaga yung tingin natin kung ano yung magiging buhay natin. Di ba? Dito, tsaka sa Pilipinas kung sakali. Well, yun. So, thank you, no? Thank you, Kuya Jan. Kuya Jan, thank you, Nalasing mo kami. Anytime. Thank you. Sarap ng Goldireta. I'll shut to that. Cheers! Oh, cheers! 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 Sarap ay ka. Yay! Baka may gusto kayong i-shoutout sa Philippines bago natin family nyo, i-end yung friends. recording. Sa family ko sa North Cotabato, mga
cousins ko sa Davao, sa Las Piñas. Hello. Artista ko. Hello, guest tayo guys. Sa kay Papa, kay Mama dyan, sa mga kaibigan, saan sa buong mundo, sana okay kayo. God bless. Keep healthy. Yeah.